Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for collectives. Collective love reading, wala tayong specific zodiac sign. Ang importante yung reading. Kung makarelate ka, makaresonate ka, maaaring ang reading na ito ay para sa'yo. Pero kung hindi, wag natin ipilit. Maybe hindi para sa'yo ang reading. Okay, start na natin. This is for collectives. For collectives, kapalaran sa pag-ibig. Kunin muna natin yung energy mo. Okay, thank you Spirit Guides, Angel Guides. Let's start. We will be using this unicorn card for you. And then, yung sa person mo is this card. Ano naman yon? Cat Tarot naman yon. Cat Tarot. And then, this one is the Unicorn Tarot. Okay, main energy mo. You do have here the Queen of Pentacles. And the Ace of Pentacles. You are a stable person. Financially, madiskarte kang tao. Alam mo yon. At saka usually talaga lahat ng sinisimulan mo. With regards to money, career, lahat gusto mo, masaya ka. So, sa career, usaping career, masaya ka sa mga sinisimulan mo. Like, halimbawa, may bago kang career in the past, may mga sinimulan ka, gusto mo yon. Hindi yung napilitan ka lang sa trabaho yon. Talagang personally, gusto mo yung trabaho na yon. If this is a business, yan, masaya ka sa negosyong yon. Hindi yun ipinasa sa'yo, hindi yun minana, etc. Kung minana man, gusto mo pa rin. Mahal mo pa rin. Kumbaga na dun yung passion mo, yung happiness mo. Okay? So, also your energy is you look so beautiful, you look so pretty, babae man or lalaki. Kasi, mataas ang tingin sa'yo ng tao eh. Nandun yung respeto nila sa'yo. You look young sa edad mo, yung iba sa inyo. Or if not, pwedeng maayos ka lang talaga magdala. The Page of Cups is here, Cancer, Scorpio, Pisces energy. I can see matalino ka eh. And sa ngayon, may mga younger person or younger people na nandun yung loyalty, yung pagmamahal nila sa'yo or respeto nila sa'yo kasi naibibigay mo yung mga pangangailangan nila. So, pwede may pagtulong ka nagagawa sa kanila. Mga bata itong energy na ito. So, anyway, punta naman tayo sa person na kakonect mo pagdating sa love. One last shuffle. Thank you, Spirit Guides, Angel Guides. Wait lang guys ha, inom lang ako. This person, we do have here the Hanged Man. And the Five of Swords. Naghihintay siya, oh. Nagsiselos ng taong to. I feel like you're dealing with someone else. Kunwari lang, hindi kanya pinapansin. Kunwari lang, wala siyang pakialam sa kakonect mo. This could be someone in the past. This person is really watching you. Naka-message siya sa'yo. Tinitignan niya yung kakonect mo or you. No? Naiinis siya kasi you are happy with the person na kakonect mo. I feel like you're already dealing with someone else because yun ang energy talaga dito eh. And itong past person na to, naiinis siya na mas lalong tumitibay
kung ano man yung connection or yung relation mo with this person. Okay? Parang, hindi mas gusto ko parang ang energy niya, no? Hindi kayo dapat tumitibay ang relasyon, dapat nagugulo. Parang ganun. Nainggit siya eh. Anyway, alamin natin. Ano yung nasa isip mo at emotions mo towards this person? Okay. Ano yung nasa isip mo dito sa person na to? The Hermit, the Five of Cups, and the Star. Actually, ang mas focus mo ngayon yung sarili mo, yung maybe your home with the Hermit. Nasa isip mo ngayon is dumistansya muna sa person nito or manahimik na lang muna. Kasi pwedeng minsan ka nang nasaktan sa kanya and ayaw na mo nang maulit yon. So, ang focus mo ngayon, pangarap mo, sarili mo, and with the Hermit, that's Virgo energy, Major Arcana, and Aries energy with the Emperor. Capricorn is also here. So, sa ngayon ang mas importante sa'yo, sarili mo. So, ano naman nasa isip ng person na to? Towards you. Ano nasa isip niya patungkol sa'yo? So, nasa isip niya, we do have here the Tower, the High Priestess. Clarify the Tower, please. Dalawang Major Arcana yan eh. The Fool. Okay. Bottom of the deck is this, the Six of Wands. So, like what I've told you, no? Pwedeng gusto niyang matapos yung connection mo with someone para makapag-take ako ng risk sa'yo. Kasi hindi ako makapag-take ng risk kasi nandiyan pa yung person mo eh. Parang ganun yung energy niya. And medyo walang feeling niya walang kulay yung mundo niya ngayon. Kasi wala ka eh. Ikaw lang naman yung makapagpasaya sa akin. And ikaw lang yung kumbaga takot siyang magmahal. Pero sa'yo parang takot siyang takot din siyang in the future hindi mangyari kung ano yung mga gusto niyang mangyari sa inyo. So talagang hoping siya. Hopya talaga siya sa'yo. Okay? Hoping itong taong ito na in the future meron. Mas natatakot pa nga siya na hindi mangyayari at all. Ang pakiramdam niya or nasa isip niya, you are his or her soulmate. Inisip niya na rin yun na parang sana matapos na lang tong connection natin, tong soulmate connection natin kasi ang hirap din eh. Kaya lang para sa kanya, masyado siyang obsessed sa'yo eh. Okay, so talagang iniisip niya, para ka talaga sa akin kasi hindi ko naman ito iisipin. O hindi naman kita iisipin ng ganito. Kung hindi tayo soulmate or walang special sa ating dalawa. Kasi itong person na ito, noon pa man din, no, hinihintay ka na niya. So, anong emotion nyo para sa isa't isa?
Page of Wands, Nine of Swords, and Three of Pentacles. I don't know kung minsan mo na ba nasabi ito sa person mo kasi I can see communication sa inyo in the past. So, maybe in the past nasabi mo na through your words kung ano yung mga naramdaman mo sa kanya, or nung nagkaroon ng problema, sinabi mo na rin na parang kung ano yung totoo. Like, I feel like for some of you, there's a lot of love na naramdaman ka dito sa person na ito. Yung iba hanggang ngayon, dyan pa yung love naghihintay. Pero hindi para maghintay ng maghintay lang talaga. For some of you, ang focus mo, growth, money, ganun lang. Ano sa person mo, ano yung emotions niya towards you? Six of Cups and Seven of Wands. I want to get one more card for your person. The Emperor. Actually, pinapalabas niyang wala siyang pakialam, pero with the Six of Cups, wala lang siyang magawa. Gusto niya na ikaw yung magpakita ng love or interest sa kanya. Parang ganun. This person is talagang dinedeny niya tong Ace of Cups. This person is denying this, the Two of Swords. Dinedeny niyang hindi kanya mahal or hindi kanya gusto, or maybe hindi talaga niya pinapakita yan at all. The Knight of Cups, nahihiya kasi siya. Okay, so dinedeny niya yon. Pero gusto kanya. Pero gusto niya ikaw yung magpakita ng pagkagusto na yon sa kanya. What will happen in the future for the both of you sa connection ninyo? In the future for collectives, please. Page of Swords, the Four of Pentacles, the Tower, and the Eight of Swords. The Wheel of Fortune is at the bottom of the deck. Kunin ko na rin yung sa side ng person mo. In the future, this person is with whoever Strength card. Six of Swords. So, nandun pa rin yung continuous na pagde-deny niya. I feel like this person will try to move on. Nahiya pa rin siya sa emotions niya for you. Yung pagtatago na yan. Talagang dinideny talaga na itong person na to. Pero nandun yung gustong-gusto kanya. Gusto niya mapansin mo siya in the future. Pero hindi yun Kasi sa'yo, I feel like kung nasaan ka man with the Eight of Swords, mas nakikita natin na nag-get out ka or lumalayo ka or umiiwas ka sa situation wherein stuck ka sa person na ito, maybe sa pag-iisip sa kanya or whatever. So, inilalayo mo or tinatapos mo na yon. Okay? Nagpo-focus ka sa mga pagbabago, sa pagka-cut off sa person na ito. And with the Eight of Wands, I feel like you will be more focused sa kung ano yung material na nasa harapan mo. Okay? And you do have the Emperor, you're focusing on yourself, on your career, on these people na nagpapakita ng pagmamahal sa'yo. This could be family, lalo na with the Eight of Wands. So, ayun, nananatili pa rin spiritual ang connection ninyo. Yun ay dahil I feel like yung person is not making any movement.
dito. Okay? So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.